Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC. Paalala ko lang, this is not financial advice, this is educational purposes only. Bali, based on that chart guys, still nandun pa rin tayo sa tatlong resistance ni BTC. Hindi pa rin tayo nakakalabas doon. Still hinaharang pa rin tayo ng diagonal resistance natin, and still lagi lang tayo nauntog doon. Alala ko lang na nasa ilalim pa rin tayo ng 50 EMA natin, kaya yun yung pangalawang resistance natin. And then ito yung horizontal resistance natin, ito yung 382s natin. Naalala nyo yung paano kinuha yan, from dito punta dito, yan, dun nakuha yung 382 body to body ginawa ko. Then baka siguro ito nagkosto ng sell off tayo kahapon dahil dun sa bago implementation ni Trump na 25% tariff sa lahat ng non-US car product. Medyo nanggulantang naman ang market dahil dun sa tariff na binigay ni Trump. Parang siyempre hindi rin gusto ng mga ibang negosyante, parang ganun. Kaya medyo nag-sell off sila. Pero hindi, kahit ganun, hindi pa rin yung cause para hindi matuloy tayo sa bull market. Pero still alam ko na sa bull market pa rin tayo. Yung para sa akin. And then still sa weekly kailangan natin mangat dito para still mag bullish pa rin tayo, kasi pag hindi tayo makalabas dito still baka tumulo muna tayo. Pero hindi naman tutulog basta yan. Bali baka mag bounce play pa yan dito, then untog tayo dyan. Ganun. Pala no, ilang araw na lang mag-close na yung monthly natin. Bali tingnan natin yung monthly natin kung anong gandang mangyari. Still same pa rin yan. Makikita ko parang bubuntot pa rin tayo dyan, katulad nung previous natin. Bubuntot pa rin yan dito magkakaroon tayo ng buntot pa rin. Yun. Then balik tayo sa daily. Yun nga, sabi ko sa inyo, still kung ma-reject pa rin tayo, kasi kung if ma-reject pa rin tayo dito guys, tutulo tayo dito, then bounce, then ganyan. Pero hindi yan tutulo na basta ganun lang, hindi lalagpas dito sa support zone na ginawa ko. Hindi pa yan mangyari, pero magbabounce play yan. Pero paalala pa rin andun pa rin tayo sa mega pound pattern na sinasabi ko. Kailangan natin makalabas dyan para malaglet yung pattern. Then kay Ethereum still same pa rin, nandun pa rin tayo sa bear flag natin. Kailangan natin bumasag din yun pataas. So mas lalo tumatagal, mas lalo lumalakas yung bear flag, baka tumulot din tayo dyan. Pero wait natin, pag to ay nag-pump si Ethereum, possible may altcoin season tayo, matutuloy yun. Pero once na hindi nagpa-pump si Ethereum, pwede ma-regulate ang ating alt season. Ayun lang yan. Then news,
sa news, ayun nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung President Donald Trump announced 25% tariff on all cars not made in the United States. Kaya siguro nagkaroon tayo ng mga selling pressure kahapon. Dahil possible yun din na nag-cause. Then, GameStop, sabi ng GameStop, they raise 1.3 billion to purchase Bitcoin. Ayun, nasali na rin sila sa game para kay Bitcoin. Syempre, ganun naman. Marami na rin kasing company na nag-a-adapt kay Bitcoin, kaya siguro sila rin nag-a-adapt. Then, Vietnam to cut tariff on US product, include cars and gas. Over President reciprocal tariff. Maganda yun. Nag-cut din sila ng para hindi sila matamaan. Magawa sila ng move para hindi sila madamay. Maganda yun. Then, wala naman yung Steam, parehas pa rin. GameStop, Fidelity, Stereo Asset Manager launch sa crypto stablecoin. Ayun, dagdag na naman sa mga stablecoin. Same pa rin naman. USDT pa yun ang gamit, USDC, then kailangan dapat sila 100% pack para hindi sila madali, mabank run. Still, dun ako pa rin ako sa OGs. USDT pa rin ako. Then, wala naman, yun pa rin. Mga ibang news, CoinGlass, tingnan natin, mga possible maliliquidate. Possible puntahan ng price action. Then, ayun. Tapos na palton taas. Tapos nagkaroon ng malaking bagyo sa taas. Lagi nyo tandaan, once lumami ang naka-short oras, lumami dito mga short, mas lalong magdulong yung price action ni BTC. Kung marami ang nakalong, mag-short ang price action ni BTC kasi ililiquidate nila yung ilalim. Possible baka ubusin tong ilalim kumakapal. Tingnan natin sa 12 hours. Possible unahin na to yung ilalim sa gandang 86k, then papump pataas. Possible lang naman, pero still yung risk management malalay pa rin, dapat binabantayan lagi. And then wala pa rin, nandun pa rin tayo sa loob nung parallel channel natin kay BTC. Still kailan natin makawala doon. Paalala ha, kasi possible lalong tumatagal, lalong lumalakas din tong flag natin, baka mag-trigger. Once na nag-trigger yan, yun, possible dito natin kunin, possible parehas na naman din yan dito. Kaya pwede rin naman dyan, kunin dyan. Mas lalong tumatagal, mas lalong mag-trigger yan. Kaya be conscious sa trade lahat. Ayun lang, nandito pa rin tayo sa ating triple resistance. Ayun lang, basta lang niyo tandaan, trend is your friend. Bye bye.